So ito na naman ang bago nating haircut tutorial na tinatawag ko na high fade with part. So panoorin nyo po mga katropa mula umpisa hanggang matapos po, dahil ang video ito ay nasa 33 minutes. Dahil normal speed po ito, wala pong nangyaring cut o di kaya fast forward, kundi normal speed po para sa mga katropa nating nag-uumpisa pa lang sa gupitan at gusto matuto sa fading, at saka yung mga manonood na gusto magka-ideal din sa paggugupit, ay ito para sa inyo. Panoorin nyo po mga katropa hanggang matapos. Pagtyagaan nyo po panoorin para makopya po at magaya at magkaroon po ng ideal sa paggugupit. So ito na ang pinakauna kong ginamit na guard ay guard number 2 close blade. So paikot lang po yan base sa ating target na kalalabasan ng ating high fade. Nasa inyo na po yan kung paano nyo, kung ano ang gusto nyong mangyari sa fading, kung anong style. Nasa barbero po yon. Pero ito sinasabi ko kung anong guard na ating ginamit. Ang pinakauna po ay guard number 2 close blade. So ang pangalawa guard 1.5 close blade. Ayan. So gagayahin lang natin. Doon lang po tayo. Doon natin hagurin sa baba ng dinaanan ng guard number 2. Paikot na rin sa kanyang ulo. Ayan. So napaikot natin ang guard 1.5 close blade. Madali lang po ito sundin. Alisin lang po ang ating kaba para hindi po tayo magkamali. Ayan. So ang pangatlo ay guard number 1 close blade pa din. Pangatlo na yan, pabalik. Ayan, sa baba ng dinaanan ng guard 1.5 close blade. Ayan, pababa ng pababa yan eh. Yan ang procedure dyan eh, kung ano ang haba o taas ng ating fade. Ayan. So napaikot natin ang guard number 1. Ang pang-apat nating procedure ay gumamit ng guard 0.5 close blade. Kasunod na po yan dyan. Siyempre pagpag muna tayo. Yan na yung 0.5 guard close blade. So tirahin natin ng guard 0.5 close blade para panipis ng panipis po. Tapos with combination, ito ang lagi kong gamit. With combination siya na wala siyang guard. Isagad, adjust mo yung blade ng sagad. Sumunod ay adjust mo ng sa gitna, at ang sumunod ay adjust mo ng tulak mo sa magpantay yung dalawang blade, yung mother blade at saka yung baby blade nya, magpantay yon para makuha natin yung magandang blending sa baba ng dinaanan ng 0.5 guard. Ayan po yung combination. Ulit-ulitin natin yon para mabuo at maganda yung reflection ng blending ng fade. Ayan po. Tandaan po yung pang-apat kasalukuyang ginagamit ko ngayon ay 0.5 guard close blade. With combination, tanggalin yung guard. Yung combination, tanggalin na yung guard na 0.5. Tapos adjust mo yung blade ng sagad. At sa sumunod is adjust mo sa gitna. At ang sumunod i-adjust mo pantay ang dalawang blade na yan. Yung maliit at saka malaki pantay, para panipis ng panipis po. Yan po ang blending natin ngayon. Yan ang ginagawa ko ngayon. Tandaan po na pang-apat na po yan. Guard 0.5 close blade with combination, no guard.
adjust mo ng sagadang blade sa gitna at pantay blade. Yan na po yung combination natin paikot. Yan po ang pinalalabasan ng ating procedure number 4. So madali lang po magganyan-ganyan. Kung lagi pong take advantage lang po sa pag-prepare para mabuo. Ayan. So siguro naman kahit pa paano ay nasilip at nakopya nyo po konti ang aking tutorial ngayon. So panatilihin lang po na nakasubscribe sa aking YTC para lagi po kayo mabalitaan or ma-notify ng aking upload. Every new upload, mga latest upload ay ma-notify po kayo. Basta pindutin nyo lang po ang subscribe, tapos yung notification bell para ma-notify kayo. At huwag nyo rin kalimutan i-like ang bawat video na inyong mapapanood. Tulong ko po sa inyo ang haircut tutorial na ito at suportahan nyo din sa aking YouTube channel para magtulungan lang po tayo. Sinishare ko, binabahagi ko ang aking kaalaman para sa inyo at para sa YouTube channel ko. So ayan po, complete na po, napaikot natin ngayon yung combination natin. So yung makita natin na mangitim-ngitim ay kung anong dapat na guide or guard na gamitin natin ay gamitin ko lang para makumpleto siya. Ayan, kasi yung ulo niya ay meron din malalim, meron pa ibabaw. Kaya yung buhok ay may makita pa tayong nangitim-ngitim tulad nito sa likod niya. Medyo yung buo yan, parang taba na siguro yan tumataba na tong loyal customer ko na to, si Kenneth Noel. Ay, oo nga, Kenneth Noel ba yan? Medyo matanda na. Si Kenneth Noel ata to. So pagpag po tayo para mawala yung buhok na napagputulan natin. So at ang sumunod na ating gagawin ay mag-trimming po tayo paikot para matanggal po yung kanto. Ayan po, pakinggan nyo po yung tunog ng clipper habang pinuputol at trim. Ito po. So narinig nyo po ang galansing ng tunog ng clipper habang pinuputol ang buhok. At saka yung maingay sa paligid dahil maingay sa labas ng shop dahil daanan po ng mga kotse. Yung po yung tunog ng ating clipper habang nagtitrim. So matalas po ang aking blade na to dahil Japan stainless po, original. So yan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtitrim, sa pagkakat para mawala yung kanto. At unti-unti nang ma-develop at lalabas ang kanyang haircut style. Ayan po. Kaya yung hindi inaasahan ay maaasahan na natin na yung kasabihan ko na laging nababasa sa harap ng aking salamin na pupogi ka. Naks naman, pupogi talaga. So napaikot natin ngayon yung pagtitrim natin. Kaya yung manira-nira na nakauslim buhok ay ating putulin yan. Yan po. So pagpag tayo ulit para mawala yung buhok na maliliit na napagputulan. Siyempre, sprayan natin ng tubig para makita at ma-hold natin yung buhok kung ano ba ang dapat gawin sa mga nakausling buhok na yan.
At ang sunod nating gawin ay bigyan na natin ng part, single part sa taas. Pero wala siyang shape line or devil cut dahil medyo open at hindi niya rin gusto yan na gawan ng hard part or shape line sa loob. Linya na lang, yan ang tinatawag na part or single part. Maraming ibig sabihin yun eh, kaya kanya-kanyang paliwanag na lang yun bakit may linya. So lagyan natin ng konting korte straight lang sa kanyang kilay para medyo pulido tignan. So wala siyang patilya, pinatay yung patilya dahil hybrid po siya, kaya ganun po ang dapat gawin. Kung high fade siya ay mawawala po yung patilya pag high fade. Gawan lang po ng shape sa noo, yung patayo, pahilis papunta sa yan, straight lang sa kanyang kilay. Pulido siya tignan, malinis. Ayan. So mga ganyang korte depende na po sa mga hugis ng ulo at saka noo. Ayan. Nililinis natin. So i-detail natin ngayon yung kanyang fade para sa pag-ahit natin mamaya. At hindi na mahirapan sa pag-ahit pababa dahil napanipis na ng detailer. Kaya yan po ang purpose ng pag-detail sa fade, para panipis ng panipis. At habang nasa shaver na pag-ahit tayo gamit ang labaha ay hindi na po yan mahirap. Yung kanto ay talagang maganda ang pagka-blending pagka ganyan ang proseso. So mula dito sa kaliwa yung pahilis na linya paumbok sa kanyang kilay ay ganun din ang gawin natin sa parte ng kanan na parte ng shape ng kanyang noo sa bandang kanan. Gagayahin lang po yan, pero may pagka-unsem dahil may linya dito sa kabila ay walang linya at pa one side, kaya hindi po siya tugma kumbaga, pero yun ang aangas niya. Tingnan nyo, oh. Kasi pa side eh, 'di ba? So ganun na po ang pormahan dyan. So sana mga katropa panoorin nyo hanggang matapos dahil marami kayo makikita pa dyan na procedure na dapat lalo na sa pagtitrim din. Kasi iba-ibang klase sa pagtitrim din sa taas eh. Sa taas, yung mahaba na buhok sa taas, iba-iba ang pagtrim niyan. Kung kailangan mag-clip or scissor lang with thinning, depende po yun. So ngayon, ayitin natin ngayon yung ginawa nating pattern, yung linya, para mas lalo pang lalabas ang kaputihan ng kanyang linya. Ayan po. Diba? So malinis na po ngayon, tingnan nyo. So diba, ayan, napakalinis. Sa pagpipid naman kasi ay kailangan lang talaga ang gaan ng kamay para kontrolado mo ang bawat pagsishade tulad nito. Dahil kung mabigat ang iyong kamay ay malamang magagasgas siya or masugatan. So panatilihin natin na magaan para ligtas po ang ating ginugupitan at iwas galos kumbaga.
So ngayon inaayot na natin yung sa baba ng page niya para tanggalin yung mga buhok na hindi na kailangan. Ayan. So ito tamang-tama lang yung pagka-page niya. Nababagay lang din sa kanyang hugis ng ulo. So yan po ang naibigay nating gupit para sa kanya. So itong customer kong ito ay matagal na po nagpapagupit sa akin. Dito yan lagi-lagi, kaya minsan nababasa rin natin yung mga hugis ng kanilang mga ulo at alam natin kung paano ibibigay or maibagay ang kanilang mga gupit sa bawat anggulo ng kanilang mga gupit. Napaikot natin ngayon yung pagsisave natin sa kanilang page, sa kanyang page. So ayan, yung dapat ahitin natin para malinis tingnan. Sa mga katropa natin dyan na baguhan pa lang sa gupitan, panoorin nyo po ito hanggang wakas dahil laking tulong po ito sa inyo. At maging sa mga nanonood na hindi naman barbero pero gustong magka-ideal sa paggugupit, ay hindi po masama na kayo ay manood para magkaroon ng ideal. Baka sakali na magkaroon kayo na or ma-excite kayo na maging barbero. So ang content ko po ay all about barbering. So hindi na po kayo mahirapan maghanap dahil wala pong halo yung aking content, kundi mga tutorial or about barbering din. Ayan, so bukod sa inahid natin ng labaha, ay uulitin natin sa Shingpa shaver para yung mga natira or naiwan na mangilan-ilang buhok ay ipinising natin sa Shingpa. Kung mayroon kayong Shingpa or Andes Solwal, mas maigi po yun ang gamitin nyo kasi iba pa rin ang may pangalan. Kumbaga, itong Shingpa ko ay tsamba lang talaga to na talagang matalas siya. So, ngayon i-develop natin yung upper page niya. I-blend natin na maayos para mawala yung black or white sa taas ng kanyang page. Para maganda yung reflection ng kanyang blending. Ayan. So, ang ginamit kong guard dyan para sa developing ay 0.5 guard. Tapos close blade dyan siya. Tapos yung combination ko na walang blade ay walang guard. Sagad mo, adjust mo ng sagad ang blade. At saka sa gitna at pantay blade. Yan po yung developing natin procedure. So, napa-high speed natin ngayon ang kanyang gupit. Kaya tumama sa ating title or pangalan ng kanyang gupit na high fade with fart. Ayan po. So paikutan natin ng developing gamit ang clipper natin para maganda yung kalalabasan at mawala yung black or white. Kaya sa mga manonood ay talagang kung tatapusin nyo ang video ito ay talagang magkakaroon kayo ng ideal at masundan nyo po bawat ginagawa ko dahil
dahil normal speed po siya. Yan po ang pinaka-natural na speed. Wala pong nakat dyan or fast forward, kundi very normal po. Ayan. So, itong haba ng haircut tutorial na to ay almost 33 minutes. Talagang kasali na yung introduction. Kaya mahaba-haba dahil walang cut. So, kung pagtiyagaan, panoorin, ay magkakaroon po kayo ng ideal sa mga gupitan na haircut tutorial, iba't ibang klaseng gupit. So, sana lagi po kayong andyan mga taga-suporta para lagi po tayo magkasama sa bawat upload ko. Ayan. So, ang pagpipid kasi ay kasama po ang pagiging creative para magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng paid. Kasi pag sinabi mong high paid, marami yan depende yung kung paano mo i-create yan or pormahan. Kaya sa isang gupitang pangalan na high paid, siguro mapaparami natin ng style yan. Tulad ng sinabi ko, depende po yun sa pagiging creative para maiba-iba ang style. So, gumamit tayo ng tubig para isprayan ng top hair niya para i-trim natin ito sa pamamagitan ng gunting. Yan. Barberong trim lang yan. Ganyan po ang trimming ng barbers, kumbaga gunting at suklay. So ang pagkiklip naman kasi, yung iipitin mo yung buhok gamit ang kamay, daliri, kumbaga ay depende po yon sa uri ng buhok at uri ng gupit kung kinakailangan. So ang ginawa ko ngayon, scissor and comb trimming lang. Paikutan lang po natin yung mga nakausling buhok, kaya ating gugupitin yon para walang nakausling buhok. Malinis tignan, parang tahimik yung buhok, kumbaga hindi magulo tignan. So sa mga barberong marurunong naman mag-style ng buhok at magporma ng buhok, para sa mga customer, kung ano ang naiporma ng barbero, ay doon po kayo maganda at poging tignan dahil yun po ang na-create na gupit para sa'yo. Pero sabi nila is customer is always right. Tama yun, dahil buhok mo yun kung paano mo yun i-style, nasa iyo na yun. Pero ang ibig kong sabihin, pagka ako marunong ang barbero mag-style at magbagay sa iyong gupit, kung ano ang pinorma na i-groom sa iyong buhok, ay yun po ang bagay sa iyo. Pero para lang yun sa akin na barbero mo. Para sa iyo, meron ka namang sariling design kung ikaw ang nagagandahan sa forma mo. So, ganun lang po yun. Ang mahalaga na ibigay sa iyo yung gupit na para sa iyo. At ikaw na bahala kung paano mo yan iusli ang yung buhok, kung paano mo yan i-groom na maganda sa paningin mo. Kasi minsan tinatanong ko lang din naman ng customer ko kung ano bang maganda para, sabi niya, ikaw na bahala, basta bawasan mo na lang. O yun na yun. Ang mahalaga, ipantay mo yan ng mga buhok sa taas para
pogi na tayo sa sarili. Kaya so pagmasdan, panoorin ang aking mga ginagawa ngayon dahil papatapos na po ang ating gupitan ngayon. Sana mga katropa, napulutan ninyo ng aral at meron kayong natutunan sa aking haircut tutorial na ang tawag sa gupit na ito ay high fade with part. At ipaliwanag ko bakit tinawag na high fade dahil mataas po ang fade niya, high. With part, ibig sabihin meron siyang isang linya sa gilid. Yan po ang tinatawag na high fade. So, huwag nyo rin po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Jasky Barbero Supero. At huwag din po kalimutan ipindutin ang notification bell para sa panibagong upload ko, para lagi kayo ma-notify ng mga bagong upload na talagang content about barbering. So, continue lang po kayo sa kapapanood dahil para makita nyo hanggang sa dulo ng aking haircut tutorial. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat.